Meron tayong 8 karera ngayong Biyernes. Ang race 1 na 3-year-old maiden, meron tayong 10 entries. Yung Yopi tips po, hindi po ito racing card. Marami kasi nagtatanong kung available din yan. Hindi pa po. Pero sisikapin nating maging isa sa mga racing card natin yan dahil magandang guide po ito. So sa race 1, i-arrange uli natin siya ng running style. Makikita nyo yung cut bite, siya yung mangunguna. Front runner, hindi pa po natin alam kung mga front runner talaga yan. Pero base sa sire, ang basihan natin ngayon. Kasi kukonti pa lang takbo nila eh. Hindi pa natin talaga ma-determine yan. Pero makikita nyo yung speed points niya 7. Tsaka yung early pace niya mataas din. Kaya tingin ko mauna talaga yan. Yan na yung pang primera ko. Numero 7. Kung ay, numero 8 pala. Sorry. So si cat bite is numero 8. Makikita nyo mataas din yung ano niya, yung early pace niya. Siya din yung may pinakamagandang predicted pace rating. Dito pwede nyo nang solohin yan, yung 8. Pwede na pong solohin yan. Ngayon, kung nag-aalala kayo na kasi nga maiden race yan, kukuha tayo ng isa pa. Gaya ng sinasabi ko, kapag ka de bandera, kung ano yung inaakala nyong mas lamang, yun na ang kunin nyo. Huwag na kayong kukuha ng isa pang de bandera. So katulad dito, Sunny Nature, kung kinuha nyo na yung cat bite na pang primera nyo, hindi na po ideally, hindi niya na kayang talunin dyan yung cat bite. Depende na lang kung may ibang factors So makikita nyo yung 7 nature, 7 Sunny Nature ang susunod na pinakamaganda dyan na pruweba o na statistics. Hindi po pruweba yan dahil ano yan average yan So ang kukunin ko dyan yung numero 4 na Stalker. Yung latest pace rating niya, makikita nyo yung last run, siya yung pinakamaganda. So yan na yung kukunin ko bilang panigunda, yung numero 4 na Be Fit and Fabulous. Hindi na ako kukuha ng pang tersera dahil sabi ko nga pwede nyo nang solohin yung cat bite. Rating base 5 placers sa race number 2 with 7 entries. Medyo mahirap din na karera kasi kung nasubaybayan nyo yung una nating tip nung nakaraang Miyerkules, kapag ka maraming nag-highlight na ganyan, yung highlight yung berde, dito naman yung dilaw, mahirap na karera yan. So i-arrange natin by running style para malaman natin kung sino yung mauna. Tatlo yung front runners natin, pero yung auspicious siya yung may pinakamataas na early pace. Kung matatandaan din ninyo, kapag ka 1,200 meters, mas lamang yung may mga matataas na early pace, lalo na kung de bandera. Kaya yan na yung unang pili natin, yung numero 5, si Auspicious. Ngayon, kukuha tayo ng isa pa. Dalawa lang kukunin natin dito kasi 7 entries lang yan. Although mahirap, mas maganda dalawa na lang kasi para makatipid din tayo sa winner take all or sa pick 5.
Dito ang may pinakamagandang predicted rating, yung dalawang disunod o stalker, yung double strike, tsaka yung primero soldado. Pero maganda kasi yung Jackie Trainer combo nung 7, kaya yan na yung pipiliin kong isa pa nating pili, yung double strike. Isa pa yung napili yata natin sa race 1, siya din yung Jackie. Kaya yan lang ang kukunin ko dyan, 5 and 7. Sa race 3, medyo marami tayong entries, 11 entries. Tsaka makikita ninyo, siguro alam nyo na mahirap din na karera to, kaya kukuha tayo ng tatlo dahil marami ng entries, tapos marami nag-highlight. Ibig sabihin yung race na to balansyado po yan. Kaya hindi pwede tayo kumuha ng single dito. Tatlo talaga ang kukunin natin dito. Kung i-arrange natin by running style, makikita nyo rin dito kapag hindi na dapat kunin katulad yan. Diba nakikita nyo puro wala naman nag-highlight sa kanya yung lang mauna siya. So yung mga walang mga panalo, makikita na ninyo yung 9, yung 3, tsaka 1. Hindi na po mga dapat kinukuha yan kasi kahit chamba hindi naman nanalo yan. Lalo na maraming entries. So ang kukunin, wala tayong nakikitang de bandera na medyo may possibility na manalo except yung La Republica. Pero kunin muna natin yung pang primera natin. Nandun din siya Kaya lang yung 1,400 meters, kung maalala ninyo, mas pabor sa atin yung sustain. Tsaka kahit si Sundance, ang early pace niya 54.2, mas mataas pa dun kay La Republica, bagamat remate siya. Yan ang pang primera natin, numero Gs. Pero hindi po natin sosolohin yan gaya ng sabi ko. Kasi nga maraming pwedeng manalo dyan. Ang isa dyan na pwedeng tumalo sa kanya, yung numero 6 na Laguna de Bay. Kaya yan ang panigunda natin. Pantersera lang natin yung numero 8. May mga long shots dyan pero dahil nga yung class rating mababa tulad ni Twinkle Toes, pwedeng makasilat yan. So nasa sa inyo yan kung gusto nyong kumuha ng long shot, pero para sa akin sapat na yung tatlo na ito. Kung may lulusot man, long shot na talaga. Pero pinapaalala ko sa inyo, huwag kayong mag-single dito sa race 3. Pero kung nagtitipid kayo, pwede nyo nang single yung pang primera natin. Kaya lang nga, sabi ko, kung may makukuha kayong dehado, doon na kayo kumuha ng dehado doon sa inaakala ng iba na may pang single. Yung race number 4 natin, mahirap din na karera. Kasi kahit nakikita ninyo yung maraming puti, yung statistics naman nila, yung puti yun yung mababa o hindi favorable na value. Yung nag-alternate, ibig ko sabihin kung i-arrange natin by average space rating, mataas si Polite Bell, kaya lang yung
predicted niya yung inaasang performance ngayon mababa. So, yung predicted naman na ni Gold Rush, yung class rating naman niya, yung grupo, mas matataas yung nilabanan ng iba. So, kaya kahit kokonti yung nag-green, balanse pa rin yung karera na to. Pero ang kapag kaganyan kasing mahirap pang race, kailangan ma-identify nyo naman kung sino yung lamang. Pero hindi, kahit lamang yun, hindi, sabi ko nga, gaya sa race 3, hindi nyo pwedeng masingle yun eh. Lalo kung winner take all ang taya nyo. Ang importante lang, malaman nyo yung kung sino yung lamang. So, dito yung 8, yun lang, dito lang siya mababa sa class rating. Yan yung pang primera natin. So, kumbaga, kung magkakaroon kayo ng confidence kung sino talaga tatayaan nyo, yung numero 8 ang lamang dyan. Yung panigunda natin, toss up yan between 7 tsaka 13. Kasi nga, yung Polite Bell, mas mataas yung average rating. Pero yung Queen Gabi naman, mas mataas yung class rating. Pagka ganyan, hindi naman kataas ang grupo, papaboran ko yung average rating. Kaya yung 7 ang second pick natin, third pick na lang natin yung Queen Gabi. Kaya dito, kung tataya ako ng winner take all, 3 din yung kukunin ko. Dun sa race 4 na pag-usapan natin yung class rating. Yung class rating, nilalagyan ko ng corresponding value yung bawat grupo para alam ko kung ang laban niya is bumababa or umaakyat. Katulad dito, ang makikita nyong pinakamataas na average class rating 93.7. Pero yung grupo na pinaglalabanan ngayon, RS2833, 94 yung value niya. Ibig sabihin, yung mga kabayo na yan, galing sa mababang grupo. Nilagay ko na yung numero doon para may guide tayo kung ano talaga yung class rating ng grupo na yon. Kasi kanina sa race 4, kung maaalala nyo, namili tayo, hindi natin alam kung ano dyan yung mataas. Mataas yan kasi above average. Pero ano ba talaga yung rating nung RS16? So 91 yon. Ibig sabihin yung 90, 89 galing yan sa mas mababang grupo. Pero yung 91, below average lang yan pero nasa group siya. So dito sa race number 5, makikita ninyo lahat yan umakyat ng grupo kasi below 94. Average class rating kasi yan yung average nung last 6 runs niya eh. Kumuha na tayo. Dito, 6 lang ang entries, kaya 2 lang kukunin natin. Puro de bandera yan. Kaya kung yung predicted pace rating ni Basket of Gold mataas, kukunin na natin pang primera yan. Kukuha na lang tayong isang de bandera na, kasi nga puro de bandera yan, na mataas yung average early pace. So, yun yung numero 5 na Iyasaki. Siguro, baka dehado pa yan. Yan lang ang pili ko dyan, 4 tsaka 5. Race number 6, 1,200 meters ulit. Kailangan titignan nyo yung distansya kasi papalit-palit yan. Tsaka yung pagkaganyan pa iba-ibang distansya, yung analysis niya mag-iiba din yan. Hindi yan pareho. Tsaka dito makikita nyo yung how ineffective na hindi kayo dapat nagbabase sa time. Ito yung last run na paliwanag ko na yan dati. Base yan sa time. Yung huling takbo nila, makikita nyo mas lamang si Golden Buzzer dun sa 6.
Pero kung ang pagbabasihan natin, pace rating, ito yung last. Lamang na lamang yung 6, ang layo niya, no? Pang-apat lang yung Golden Buzzer. Tapos, kung mamimili tayo ngayon, mauna yung high quality dun sa Golden Buzzer. Kaya, kung primera natin yung 6, gaya ng sinasabi ko palagi, kung ganyang may dalawang o kakaunti lang yung debandera, hindi mo na kukunin yung isang debandera kasi lamang na nga yun eh. Paano pa mananalo sa duel yan, di ba? Pangalawa, yung Golden Master, makikita mo namumuti. Ibig sabihin, kahit parehas yan, walang panalo yan. Hindi ko sinasabing hindi pwedeng manalo kasi may tsamba naman yan dyan eh. Hindi mo na pag-aaksayahan ng pera yan. Ang kukunin natin dyan na magandang pangdehado, kung lamang na lamang yung 6, yung uno na Gianchi. Kasi kung makikita nyo, siya yung susunod sa predicted pace rating. Although yung latest run niya, hindi maganda. Pero, dikit naman yung early pace at sustain niya. So, remember, ang priority natin pag 1-2, merong early pace. Kaya yun yung panigunda natin. Numero 1. Dalawa lang kukunin natin dyan. Race 7, yung class rating 89. So, mapapansin nyo, medyo mababang grupo na to. Ang kinoconsider ko mababa talaga, yung 90 and below. Pagka 90 and below, kailangan mo ng consistency. Yung consistency, yung average pace rating yan. Kaya makikita nyo yung dugong bughaw, consistent yan kapag nagtatala ng record. Makikita nyo rin yung sa taas, puro 7. Kaya pang primera na yan. I-analyze natin by running style yung kukunin nating panigunda. Dalawa lang yung debandera, 6 tsaka 9, pero lamang yung 6 dun sa 9. Tignan natin kung meron pa mas maganda dun sa 6. Predicted. Actually, marami eh. Merong metal strength, pwede rin eh. So, pwedeng pasensya na kayo minsan kung mabagal ako magsalita kasi nag-iisip tayo eh. Hindi naman pwede mabigla-bigla yan eh. Kunin ko yung 6 na panigunda. Kuha tayo ng isa metal strength pantersera. Kasi paratingan yan eh. Yan. Hindi pala. Hanggang race 8 pala tayo. So, race 7 pa lang. Ang unang pili natin, 7. And then 6. Tapos, yung 5. Last race na tayo. Race number 8. Mataas din yung grupo. Kasi nga, above 90. 92. Kung i-arrange natin by running style, yan yung mga mauna. Yung dalawang uno, makikita nyo, matataas yung value ng average pace rating tsaka yung predicted. Kukunin na natin yan bilang pang primera. Tsaka makikita naman nyo dun sa taas. Nandun pala yung uno eh. Silang dalawa, 1 and 1A. Kaya pang primera na natin yan. Hindi na tayo kukuha ng isa pang debandera. Kukuha na tayo sa Stoker o sa... Kaya kung makikita nyo, hindi na natin kukunin yung high society. Dito pagka statistics, kahit hindi pa naglaban, malalaman na natin kung
tatalunin pa niya yung isa, di ba? Kasi dito, yung face rating ni Luke Skywalker, pareho silang de bandera, mas mataas dun kay High Society. Hindi rin nakita dito. Kaya kung parehong de bandera yan, papaboran na natin yung uno. Hanap pa tayo ng 1,400 meters. So, ang tinitignan natin yung column na ito, sustain. Feel the burn ng meron, di ba? So, numero G's. Kung gusto nyo magtatlo, hindi na siguro. Ayan na lang, uno at G's na lang ako dyan. Last race. So, good luck.